Ginong Shen, ito na ang huling batch. Kung hindi ka makahang na tamang tao pada magpakang at makadong, Baka mawala ang shares mula sa mga magulang mo. Sandali Lang. Magandang tita, ito ang regalo para sa'yo. Yung daddy ko, Bata, ang hinahanap ni tita ay yung walang asawa. ang daddy ko naman ay single. Coco. Napakahasa. Ikaw ang tatay niya? Pasensya na, medyo nahuli ako. Resulta ng physical na eksaminasyon at ito rin. Resulta ng pagsusuri ng tamod. Ang resulta ng pagsusuri kay Ginoong Kin ay pinakamabuti. Maganda na tita, tingnan mo may pagkakataon pa ba tayo? Simula nang ipinanganak si Coco, hindi niya nakita ang mommy niya. Gusto rin ni Coco malaman kung ano ang pakiramdam ng may mommy. Hindi kaya namatay ang nanay niya sa panganganak? Mahirap magkaanak sa loob ng isang taon, pero kung makakahanap ng handa na. Probinsya, Solong Ama. Maganda ang itsura, maayos ang pangangatawan. Sakay na. Paano si Boss Shen nawalan ng kontrol ang sasakyan? Nanjari, kaninang umaga. Sabi ng sekretarya ni Chairman Shen na ipapasa ang pinapunta ako, siguro doon ginawa ang pakana. Sila. Paano ito, Boss Shen? Kapag ganito pa, aakyat na tayo ng tulay. Baka! Mapoprotektahan kita. Ako. Parang lumilipad na tayo. Nasaan si Coco? Walang sino man ang pwedeng pumigil, ikakasal si daddy at ma ngayon. Coco, tinaas mo yung quotes kanina. Miss Sean, pamilya namin mas malakas kaysa karaniwang tao. Medyo mas malakas lang ng bahagya. Sandali Lang. Ito ba ang lihim na teknika ng Xuanwu Gate? Si daddy ba'y natatakot na takutin si mommy? Si Assistant 1, hindi ba siya ang assistant ng pinuno ng Swanuge? Itong Swanuge, 10 taon mula nang bumaba sa bundok at kumasok sa ilang taon, naging pinakamayaman sila sa buong at bihira pa silang bumaba ng bundok. Ito. Baka naman ang pinuno din ay magpapakasal ngayong araw. Bukas, magpapakasal na ako. Walang dapat na pagkakamali. Dalhin ang mga tao, paalin tungkol sa pagkakakilanlan ko. Huwag ipaalam sa iba. Opo. Tara na. Sige. Di ba sabi nila, ang civil registry rito araw-araw may isang damang kasintahan? Bakit ngayon walang tao? Ang yaman talaga, kaya nila linisin ang lugar parang bawat isa may sariling mansyon. Gino Zen. Balik sa kumpanya. Ito ang susi na mansyon. Mauna na kayo. Ziege. Tara. Pinuno. Batang pinuno. Pakyos up. Tagumpay ang plano, tagumpay na nakuha si mommy. 5 taon na ang lumipas. Sa wakas, natagpuan kita. Daddy, nawala ng alaala si mommy. Hindi kanya naaalala, pati na rin na nagkaroon siya ng Coco. Ano ang susunod nating gagawin?
Ang kotse na yon. Si Assistant 1 SA Passenger. Sino ang nasa likod? Kapag naipasa na ang mga shares, kailangang personal na magbigay pugay sa master ng Swan Mugete. Baby, miss na miss kita. Tomley, umalis ka rito. Sino sinisigawan mo? Si Xiaoming asawa kayo. Chanshan Kalmalang. Buntis ka ngayon. Masama, yan sa beb. Et Zaka, si Shen Tangli pinsan Montag naman. Kui Aoming, mabuti na lang iniwan mo ang matandang dalagang yan noon. Ganito kasing hindi mangitlog na inahin. Anong silbi niya pakakasalan mo? Una, ang manok na nangingitlog lang ang magaling na manok. Sayang naman. Pero itlog ng ibang tao ang Anong kalokohan ang sinasabi mo, babae ka? Shen Tangli, tama na. Ama, baliw na ang babaeng ito. Gustong saktan ako at ang anak ko sa tiyan. Ang anak ko, nag-isang lalaki ng pamilya Shen. Shen Tangli. Dumating na ang oras na itinakda ni Ama. Sa tingin ko, ang opisina na ito ay oras ng magpalit ng may-ari. May 5 araw pa akong binigay ni Lolo. Wala nang dapat kayong ipag-alala. Pero ikaw, Tio, kung hindi mo makuha ang mga shares, paano ang pagkalugi sa abroad? Ikap, Assistant Song, paalisin ang bisita. Dito ba nakatira si Mommy? Parang iba ang aura ni Daddy dito. Nakakatakot na formasyon. Napakabigat ang negatibong enerhiya sa katawan nito. May nagtatangkang manggulo pala. Coco, Tego. Natapos ko na, kahit nasira ko na. Negatibong enerhiya sa katawan ni Tangli Bona. Para tuluyang mawala ito, kailangan muna nating hanapin ang ugat. Nasa panganib ngayon si Tangli. Tara na. Tangli, pakinggan mo muna ang paliwanag. Ako at si Kian ay isang aksidente. Nabuntis siya kaya napilitan akong pakasalan siya. 3 buwan pa lang kayong magka-partner, pero 6 na buwan na siyang buntis. Hindi ko alam na mahilig kang maging instant tataya. Alam ko ang last will ng lolo mo. Kailangan mo ng lalaki at anak. Pwede akong mag-donate ng sperm para sa'yo. Ano ang sinabi mo? 1 beses o 2 beses lang. Siguradong mabubuntis ka na nun. Tandaan kung nasaan kang ngayon. Kung guguluhin ako, huwag subukan. Bakit hindi mo maintindihan? Ikaw lang talaga ang mahal ko. By the one mo, By the one. Sino siya? Mommy, Sino naman siya? asawa kayo, anak ko. Shintangli. Mga artista bang kinuha mo? Tinawag mo sila dito sa kumpanya para pagselosin ako, di ba? Yui na tayo. Lumeo ka ese asawa kayo. Lu Qiaoming, kung gusto mo pang maging anak-anakan sa pamilyang Shen, huwag ka magpakita sa harap ko. Kung hindi, siguraduhin kung hindi ka maging stepdad na anak ni Shen Qianqian. Tara na. Huwag kayong umalis. Masamang tao, hindi pa kita napaparusahan sa pangapi mo kay Mama. Ikaw bata ka. Anong ginawa mo sa akin? Bakit parang hindi ko makontrol ang Mama, hintayin mo ko. Bawal kang umalis. Anong ginagawa niya? Sinasaktan ba niya ang sarili niya? Xiaoming, ano ni siya sinagawa mo? Xiaoming, hindi na ito mapipigilan. Ang lakas ng aura niya. Parang pamilyar ang lalaking ito. Hindi, tama ba?
Hindi. Hindi posible. Ang taong may napakataas na estado. Paano siya nandito? Sigurado akong nakamali ako. Nagkamali ako ng tingin. Ibaba mo na ako. Maingat. Masikip eh? Magpahinga ka muna na maayo. Magluluto ako para sa'yo. Sige. Kain tayo ng prutas, Mommy. Sabi ko piliin niyo si Daddy, walang talo, walang lokohan. Hindi lang masarap ang lutong pagkain. Masarap din ang tao. Parang ulam na rin. Mommy, luto na ang pagkain. Reyna ko, kayo na po ang maghapunan. Tikmin mo. Mommy, ang adobo ni Daddy super sarap, paborito ni Coco. Bake it. Hindi ba masarap? Ang sarap. Simula nang umalis sina mama at papa. Matagal na akong hindi nakakain ng maayos. Assistant song. President Sean, na-trace na ang pagkakakilanlan ng mag-amang nagpakasal. Sila. Ano ba talaga ang pagkatao niyo? Walang laman ang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan niyo. Ang birth certificate ni Coco ay pek. Ano ang tunay niyong pagkatao? Ang mag-aalaga pumunta sa bahay para magwawang birth certificate. Ito ang rehistro. Oo, Mommy, sa amin walang ospital. Laging doktorang matanda ang pumupunta sa bahay para magpaanak. Tuwing lumalabas, ang tagal ng biyahe sa sasakyan. Wala rin namang pumupunta sa bahay para bumisita. Pati kumain, kami lang ni Daddy. Isang kawawang bata rin. Sa hinaharap, ako ang mag-alaga. Samahan ki... Yes! Pwede bang si Coco Daddy laging kasama si Mommy? Sige, pero may kondisyon, ha? Sabihin mo lahat ng bagay sa akin. Bawal kang magsinungaling sa akin. Kapag nalaman kong niloko mo ako, young Castle Nathan, tapos na agad. Tayo bilang pamilya, laging magkasama. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng lalaki. Tama, suli talaga ang buy one get one. Mami, si Daddy mag-isa lang ang nag-aalaga sa akin. Sobrang nagsusumikap araw at gabi. Tingnan mo, pagod na siya. Six-pack abs niya. Chest niya. Biceps niya halos wala na. Mas matibay pa kapag hinahawakan kaysa sa tingnan. At dito pa, mas matibay talaga. Busog na kaya maliligo muna ako. Dad, dumating na ang pagkakataon. Di ba sabi mo mabigat ang negatibong enerhiya ni Mommy? Ang ganitong enerhiya, ang kailangan ay hubad para mahanap ang ugat. Perfect. Habang naliligo si Mommy, wala siyang suot. Parang hinitama. Ito ay para sa kalusugan ni Mommy, Dad. Mas mahalaga ang layunin. Hintay mo ang signal ko sa labas. Sabi ni Mommy, si Coco ang bahala sa'yo. Marunong ako magmasahe.
Handa na ang tubig pampaligo mo, Mami. Papa, si Mami ikaw na ang bahala. Wala sa kaliwa. Wala rin sa kanan. Pakanasa. Ang ugat ng sumpa ay nasa dibdib. Coco. Nakita ang ugat ng sumpa. Hayaan si Coco ang magas. Medyo masakit pa dito. Dahan-dahang masahin mo pa. Coco, bakit ang init at ang laki ng kamay mo? Fake it, ikaw. Pagod na si Coco. Pahinga ka, ako na magmamasahe. Ang katawan mo. Ayos naman talaga. Ang mukha mo. Sobrang ganda rin. Kaya ikaw. Gusto MOBA? Matulog ng maaga. Pagkatapos mang akit, gusto mo na lang umalis? Nakalimutan mo ba kung bakit kita pinakasalan? Hindi pa natatanggal ang malas sa kanya. Ang pagsasama ng yin at yang ay makakasakit sa kanya. Legal tayong mag-asawa. Pwede tayong gumawa ng kahit anong malapit na gawain. Hindi pwede. Hindi pa ito ang tamang oras. Malapit na ang gabi. Magpahinga ka ng maaga. Ikaw. Ako ba, kulang ang aking karisma? O siya, puro laman lang ang katawan? Mahina sa laban. Bukas, dalhin si Night Mist dito. Kailangan ko itong gamitin para tatanggalin ko ang malas na aura. Para sa pagpapalakas ng katawan, inay. Unahin mong alagaan ang sarili mo. Magpakabusog at magpakinis. Tapos saka na ang pangalawa. Huwag kang mag-alala. Malakas ang katawan ko. Hindi ko na kailangan yan. Kaya kitang mapasaya. Pupunta na muna ako sa opisina. Halika na rito. Mukhang naiwan ko ang selyo sa bahay. Ito ang hinihingi nyo para gamutin ang sakit ng ginang, ang Night Mist. Pangulo ng Pintuang Bayan, Night Mist, kayamanan and geek suan bago buksan, gamitin ang dugo ng tagapagmana ng Tsuanugete. Para pagpalain ito, magiging malaki ang epekto nito sa katawan. Sigurado ba kayo?
Oy, Sir Shen, gising na ang chairman. Ang handaan ngayong gabi ay magsisimula gaya ng dati. Sige, dadating ako sa tamang oras sa lugar na handaan. Nandito na si Mommy. Umalis kayo. Sige, alis na tayo. Nandito na si Mommy. Saan kaya magandang magtago? Daddy! Hindi na kaya ni Coco kumain. Mrs., ang aga mo namang bumalik. Anong nangyari? Hindi kaya nagkamali ako ng tingin? Anong tunog yon? Sino yan? Wala naman. Umupo ka na at kumain ng prutas. Ikaw. Ito BA. Asawa kayo. Ang taina mo. Bakit nakikislap? Nagikislap. Wala naman. Baka mali lang ang nakita kayo. Ew. Mahal. Narinig ko, magpupunta ka sa handaan. Sabi nila, ang daming masarap doon. Mama, pwede mo bang isama si Coco? Sige. Kung gusto ni Coco, dadalhin ka ni Mama. Pupunta ako para magpalit ng damit, magpalit na rin kayo. Oo, oo. Sa handaan, may gustong manakit kay Mama. Ang misyon natin ay Protektahan si Mama. MS Shen, ipinadala namin ang imbitasyon sa birthday sa Fuan Wugate. Saje, suporta lang ng Fuan Wugate sa atin. Hindi lang sa kumpanya ng Shen, pati na rin sa Jiangcheng, wala nang mga ngahas malitin ako. Ano ki? Inuno, imbitasyon sa kaarawan ni Ginoo Shen mula sa gate ng Tuanwu na ipadala na. Sige, Imbitasyon mula kay Lolo. Ang nag-imbita, ang pinuno ng gate ng Fuanwu. Ikaw? Paanong napunta sa akin ang imbitasyon mula sa pinuno ng gate ng Fuanwu? Hello, Assistant Song. Tingnan mo kung sino ang nag-imbita sa pinuno ng pinto ng Fuanwu. Hiro, nagkalat na AKO. Bail? Ganito ba talaga? unaman. Unahin kayong bihisan. Wow, ang daming magagandang damit. Ito bang lahat ay inihanda ni Mama para kay Coco? Lahat ito para sa aming prinsesa, si Coco. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili. Ditsura at katawan, panalo, tara na. Alas na tayo. Coco. Napagod si Coco sa pagsukat ng mga damit. Hayaan mo siyang matulog. Oo. Pupunta ako para ilagay ang regalo. Dito ka lang magante. Sige. Pinuno, Ito ang listahan ng mga regalo para kay Ginoong Shen ayon sa utos. Lahat ay handa. Ibibigay ito sa ngalan ng ginang.
Assistant 1, bakit nandito? Ito. Si Shin Xianxian inimbita ang Xuanwu Gate. Nakita ko ang kotse mo dito, kaya dumaan ako para bumati. Assistant 1. Maingat. Assistant 1. Ang tagal nating hindi nagkita. May gagawin pa ako, mauna na ako. Kita tayo mamaya. Oy, mukhang hindi ka pinapansin ni Assistant 1. Ang babaeng tulad mo, kahit maghabol. Hindi ka rin pipiliin. Kaya pala nagtagpo kayo ni Lu Qiaoming. Basura talaga ang nagsasama-sama. Akla hindi ko alam. Dinala yung lalaki at bata mula sa probinsya. Akala mo ba tatanggapin sila ni Lolo? Sasabihin ko sa'yo, mamayang gabi. Malapit na mapunta ang pamilya Shen. Shin Xianxian. Hindi mo makukuha mana. Simula bata hanggang gayon, di mo ako natalo. Gayon, pareho pa rin. Bakit ka nagmamalaki dito? Ang pagtatapos ng buhay ng magulang. Ikaw ang sumpa na naging dahilan ng lahat ng ito. Masamang babae, nangahas kang sakta ng mami ko. Ang magkakeo, ang damit keo. Mommy! Ito ang anak mo. Paano kayo naglakas loob? Valentino Haute Couture keo ito. Xian. Ang lakas ng loob mo. Nilitong anakeo, yulitin mo yan. Susugurin kita, hindi naktigaw. Niking. Xian. Pagpalit ka muna ng damit. Mamaya, sa akin na ang Shen Corporation. Dahan-dahan lang kita at ang anak mo. Coco. Mama? Ano ipinangako kay mama bago umalis? Pasensya na, Mama. Gusto lang ni Coco na protektahan ka. Siya ang nangapi sa'yo. Huwag na ulitin, ha? Lumabas na ang galit. Maingat. Ang init. Ang bigat sa pakiramdam. Alala ng palala ang masamang enerhiya. Mukhang kailangan nang gamitin agad ang Nightwing para linisin ito. Mavic, sandali na lang, mawawala na ang hirap mo. Hindi ito angkop para sa bata. Hindi istorbo si Coco sa paglunas ni Daddy kay Mommy. Mabait na bata si Coco. Saan na naman napunta ang patay naman? Malapit nang magsimula ang piging, pero hindi pa natatapos ang utos ni GNG. Kian. Munting Yuanbao. Andito si Coco para iligtas ka. Hindi ba natatagpuan si Yuan? Hindi pa. Simula nang tumakbo siya palabas umaga, wala nang nakakita sa kanya. Hi! Bago pumanaw si Shukin, iniwan niya ang responsibilidad na alagaan siya. Baka alam niya na ang katawan ko hindi na magtatagal, kaya lumayo siya sa akin? Gino, huwag niyo na pong masyadong alalahanin. Andito naman ang dalawang dalagang kasama niyo. Sayang, kalahating taon na lang. Hindi ko na maaabutan ang pagdating ng aking apo sa tuhod. Ang batang ito, kamukhang kamukha ni Tang Li noong bata pa siya, Yuanbao. Lolo, manok mo ba ito? Delikado siya sa labas. Alagaan mo siyang mabuti. Ang bait na bata talaga. Sino ang kasama mo, Papa? Sino ang nanay mo? Ang mami ko, masamang tao sa handaan gustong saktan si mami. Dapat hindi mabunyag pagkakakilanlan ko. May kailangan akong gawin, alis na ako. Paalam, Lolo. Dalhin mo ang buhok na yan at ipa-DNA test. Sige. Ni isang manok hindi mo na alaga. Ang talino kasi ni Yuanbao.
Paglingon para kumuha ng Sige na, tama na. Kahit sabihin mo, wala nang magagawa. Wala na ang monarch. Di ba may jade fan pa? Pareho itong mga naiwang bagay ni Lola. Shin Tongli. Lakit ka na. Puno na yepit. Neos na ang plano. Sige, Lolo, ito ang proyekto na Huangshan na matagal mo nang gustong gawin. Lolo, naghanda ako ng espesyal na regalo. Ito ang ultrasound report. Habang nawalan ka ng malay. Ako at si Qiaoming ay nagkaroon na ng Sige. Sa wakas, ay magkakaroon na ng ga Lolo. Tama, narinig ko na parang may hinandang espesyal na regalo rin si Ed. Anong tinatago mo? Bilisan mo na at ipakita kay Lolo. Lolo? Inihanda ko ang isang painting mula sa Northern Song Dynasty ni Huang Tingjian. Sana magustuhan ninyo. Sige. Shen Tangli. Ang lakas ng loob mo. Ito, ang jade na pamay. Ito ang mismong gawa ni Shukin. Shen Tangli. Ikaw walang galang na anak. Sinira mo ang alaala ng lola mo, tapos ginawa mo pang regalo para sa kaarawan. Hindi ito ang regalo ko. Si Shen Tangli talaga, walang awat puso. Sa harapan, nangahas Ang isang babala. Baka plano niya ang mang-agaw at magpakamatay. Talagang kapag walang mga magulang, wala ring kamang asal. Panginoon ng pintuan. gusto mo bang talungin kayo, SI madam? Huwag muna magmadali. Si Coco, pumunta na. Ang lakas ng loob mo, manggulo sa handaan para sa kaarawan ni Lolo. Hindi ka ba natatakot baka sumama ang pakiramdam niya? Tama na ang pagpapainit ng ulo, Shen Qian. Lolo. Ang insurance safe ng dead na pamaypay, bukod sa iyo. Asay Uncle Lang on May Suzy. Ikaw, Sinasabotehin niya ako. Sige na. Klaro na ang evidence, pinaparatangan mo pa sinakyangkyan. Lolo, ang regalo ko ay laging nasa sala. May mga kasambahay na maaring magpatunay. Ang regalo ko talagang hindi nagalaw ng iba. Sige, dalhin ang kasambahay dito. Sabihin ang totoo. Mayroon bang gumalaw sa kahon ng regalo ni Senyorita? Shen Tongli. lahat sila ay tao ko. Tawagin mo sila, mas mabilis kang mapapahama. Ipabatid kay Lolo, hindi ako lumayo sa bulwagan ng kasyahan. Nakita ko mismo na pinalitan ni Qian ang regalo ni Senyorita. Gusto niyang siraan si Senyorita. Ano ang sinasabi mo? Sino nagbigay sa'yo ng lakas siraan ang dalaga? Talagang malinaw kong nakita, hindi ako nagsisinungaling. Anong nangyayari? Bakit hindi ko mapigilan ang bibig ko? Maging maayos kang tao, huwag kang magsinungaling ha. Ang totoo powder na bigay ni Daddy ay napaka-epektibo. Mabe, galing na trabaho. Ibig mong sabihin, pinalitan ni Shen Qian ang regalo. Oo. Binigyan pa ako ng pabor ng pangalawang senyora. Gusto niyang magsinungaling ako para idiin ang unang senyora. Ikaw, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pera at pulseras ng pangalawang senyora. Hindi, Lolo, hindi ganito ang nangyari. Shintangli ang nagbaya sa kanya. Sinisiraan niya ako, Lolo. Wala kang kasalanan, Shinchanchi. Binibili mo ang mga katulong, pinalitan regalo, tapos sinubukang idiin ako. Gayon, sinusubukan mong baliktarin ang Sige na, ang bagay na to. Hanggang dito na lang, Lolo. Gusto mong protektahan si Shen Qian, hindi lang tungkol sa regalong ito, kundi pati yung DETI, issue na domestic at international branches, pati Tama na, Shen Tangli. Binigyan kita ng masyadong malaking kapangyarihan sa pamilyang to. Nagiging swail ka na. Hanggang dito na lang. Malaking pack dating manager ho. Salamat sa pagdalo sa birthday party ng lolo ko. Pati ang mga tao sa Tsuanuget dumating. Ang sikat na pangunahing pamilya. Hindi ko akalain na ang pamilya Shen ay may ganitong koneksyon. Naimbitahan ang mula sa Tsuanu Gete sa selebrasyon. Pamilya Shen papasok na sa nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Malugod tinatanggap ang pagbisita mo, Manager Ho. Mabibigo si Lolo Shen. Hindi ako dumating para bumati. Gusto kong marinig ang paliwanag ni President Shen.
Ilang araw na ang nakalipas, ibinenta sa akin ang batong ito. Sinuri na kalahating iniwang bato, pero halatang ito'y sirang bato lang. Sirang bato talaga. Baka nagamali lang. Ano bang nangyari dito? Lahat ng bato ni Lolo, ako mismo ang nagsuri. Naasahan ko ang lahat ng bato na ibinibenta ko. Pinagdududahan mo ba ako? Ziga. Kung ganon, hindi na magbayad si MR. Gawin nating pampubliko ang pagsusuri. Tingnan natin kung ano ba talaga ang nasa loob nito. Basura. Ang tapang ni Shens na magbenta sa Tsuanuget. Shen Tangli, tingnan natin paano ka makakabangon ngayon. Shen General, paano mo ipapaliwanag ngayon? Shen Tangli, nagalit ka sa Shuangwu Gate. Gusto mo bang mo sa conscience? Papatayin mo ba ang pamilya natin? Manager Ho, hamin ang kasalanan. Anong gusto gawin? Handang makipagtulungan kami. Ayon sa tuntunin ng negosyo, Lumuhod at humingi ng tanggalin ang posisyon, umalis sa mundong ito. Shen Tangli, gawin ito agad para matapos ang kaguluhang ito. Tapos na. Sinong nagsabi na tapos na? ano pa ba ang gusto mo? Hindi ba nandito si Manager Hu ngayon para buksan ito? Hindi pa nga nabuksan ang bato. Paano masasabi na tapos na? Yang bato hindi bien nasa kaso kayo na? Paanong napunta iyon kay Shen Tangli? Ano ang balak mong gawin? Mubiring Jade. Ito ang kulay ng Imperial Gin Manager Ho. Lahat ng bato na binibenta ng pamilya namin ay may espesyal na marka. Kilala mo ba itong batong ito, Manager Ho? Manager Ho. Kilala mo ba itong batong ito? Tungkol sa nangyari sa salusalo, isahan kayo ang tulong mo man. Naayos na ang totoong bato. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang kailangan mo. Paano ipapahamak ni Manager Ho? Baka naman ikaw ang gumawa ng paraan para kumita. Tama ang sinabi ng babaeng ito. Ang binenta mo sa akin ay itong bato. Ang kumpanya nyo, ang Shen, ay nagbibenta ng walang kwentang bato. Halivanak? Klaro ang ebidensya. Magpapataasan ba ng air? At kung gawin ko, bakit? Ako, tagapagtanggol ng Tsuanugi, ang pagbagsak ng pamilya ng Shen, napakadali. Lolo, kapag lumaki ang gulo, tapos na ang Shen, baka pwedeng ipaamin si Ed ng kasalanan at para matapos na tong kaguluhan. Oo nga, Tay. Kung masusuplado, Ang pamilya natin, walang ibang daan kundi kamatayan. tingnan mo ito, Tangli. Humingi ng tawad. Hindi kailanman posibleng mangyari. Mukhang si Mr. Sh ay desidido na labanan tayo. Alam mo ba ang kapalaran ng sumasalungat sa Tsuanugete? Tumira ka section Wuget. Shen Tangli, baka ma blacklist SA Xuan Wugate. Ang buong pamilya Shen, masisiya dahil sa kanya. Daang taon ng pamilya Shen, lahat nawala. Shen Tangli. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sundin mo ang sinabi ko dati. Lumuhod, humingi ng tawad, alisin posisyon, pagpapatawad kapalit. Kung hindi, hayagan kang laban sa akin at sa Tsuanu Men. Shuangwu Men, kailan pa ikaw ang nagdedesisyon? Xuan Women, kailan pa ikaw ang nagdedesisyon? HMP, Asistente Juan. Bakit ka nandito? Hua Zhongchong. Ikaw na naalis sa trabaho, ginagamit mo ang pangalan ng Xuan Women para manloko sa labas. Sinong nagbigay sa'yo ng tapa? Ikaw, tenggaw ka na sa trabaho. Oy, Asistente Juan, wala akong kinalaman dito. Lahat ito gawa niya, binayaan niya ako. Para guluhin ko si Shen Tangli. Shen Qian. Ikaw na naman. Ano ba talagang pinagagawa mo sa likod ng lahat? Huwag kang mag-imbento. Ano bang pinagsasabi mo? Lolo, huwag niyo siyang pakinggan. Wala siyang gusto kundi ilaglag ako. Ikaw talagang masama. Hindi ka Oh, Emgata. Dalhin siya pababa. Hintayin ang utos ng alam ang mga patakaran ng Chuan Wugete, one assistant. Nagkamali ako, patawarin niyo po ako, nagkamali ako. Ginong Shen, pasensya na po sa abala. Tinanggap ko ang inyong pero ang pinuno ay nasa pagsasanay ngayon. Hindi makakadalo sa piging, kaya inutusan akong pumunta dito para bumati kay Ginong Shen. Imbitado kayo. Hindi ako nagpadala ng imbitasyon sa Tsuanuge.
Imahe ng Jade Avalokitesvara, antigong porselana na may 2,000 taong gulang na ginseng. Isang villa ng Wanhua Zhongshan. Ginong Shen, ito ang habilin ng pinuno. Espesyal na regalo para sa'yo. Malugod na pagdating, Assistant 1. Pakisabi sa pinuno, salamat sa regalo. Ang handog ng gate ng Xuanwu ngayon. Ang pamilya Shen sa malinaw na magbibigay ng sukli ng utang. Gate ng Xuanwu. Hindi tumatanggap ng imbitasyon sa salusalo. Mapapapunta niya si Assistant 1. Itong si Shen Tangli. Ang husay niya talaga. Si President Shen, maganda at mahusay. Bata pa siya, pero konektado na sa tsunami. Malayo ang mararating niya sa hinaharap. Na naman, itong babaeng ito ang napansin. Habang tumatagal, mas lalong mahirap. Kailangan ko nang madaliin si Lolo para ipahayag na ang huling habilin niya. Lolo, Sinabi mo may mahalagang i-anunsyo sa piging gayon. Ano yun? Sa piging na ito, talagang may isang bagay na ia-anunsyo. Ia-anunsyo Ayon sa testamento ni Ginong Shen, ang una sa 2 anak na mag-asawa at magkaanak, ang magmamana ng 50% ng bahagi ni Chairman Shen. Kasal at buntis si GNG, Qian. GNG, Tangli ay hindi kasal at walang anak, kaat mapupunta ang mana kay GNG, Qian. Sinong nagsabi na ang asawa ko ay walang asawa at walang anak? Mahal, Pinuno, mahal. Sino kayo? Lolo, ito ang anak ko. Ito ang asawa ko. Wag lolo, nagkita na naman tayo. Hayaan makita ka ni Lolo. Tama ang hinala ko. Talagang anak pala ni Tangli. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Ako si Shinkoko. 5 taon na po ako. Lolo, ang batang to, hindi tunay na anak ni Shen Tangli. Anak siya ng lalaki na yan sa labas. Shen Xianxian, nagsalita ka ng kalokohan. Mapupunit ang bibig mo. May mali ba sa sinabi ko? Saje, ipakita mo ang ebidensya na anak mo to. Gusto mo ing ebit. Sige, DBA? Kapag nalaman kong niloko mo ako, ang kasal natin, tapos na. Hindi pwedeng malaman ni Tanglay na tinago ko ang tungkol kay Coco. Ano? Hindi mo may pakita, diba, Lolo? Itong taong to, nakahanap lang siya ng probinsyano sa baryo. Kakakasal linggo, bumalik na para linlangin ka sa testament. Tangli. Totoo ang sinasabi niya. Hindi na pakasal para manlinlang. Shen, Para sa testamento, pinlano mo pa rin gamitin ako. Sige, ngayong araw, hayaan maging saksi ang lahat. Ang testamento, Sandali lang, ipapakya. Sir. Lumabas na ang resulta ng ENA test. Si Shen Tangli at si Chin Keke, hindi mag-ina. Dalhin Montag kaya sa manung magpa-DNA-test tayo. Sa wakas, may apo na si Lolo. May anak pala si Shen Tangli sa labas. Hindi pwede. Walang dapat na mangyaring anumang aberya ngayon. pasensya na. Buti na lang naging maingat ako. Ang bata kamukhang kamuka ni Shen Tangli. Mukhang tunin ga siyang dugong Shen. Hindi sila mag-ina. Lolo, Walang problema. Sayang. Akala ko, 3 buwan, makikita ang apo sa tuhod. Sayang talaga. Lolo sa tuhod, ano po ang sakit ninyo? Pwede kong tawagin si Papa para gamutin kayo. Mabait na bata. Ang sakit ni Lolo. Hindi na magagamot. May sakit kaya sa baga. Paano mo nalaman? Nag-aral ako ng kaunting ang sakit mo. Hindi pa kumakalat sa buong katawan. Pwede kitang tulungan para gamutin ito. Ang tapang mo magsalita. Ang sakit ni Lolo, kahit magagaling na manggagamot di magagamot, ikaw na magsasaka. Kaya mo rin magmayabang. Huwag nang sabihing buong bansa o mundo, gold sulpil ng Xuanwu, get lang ang makakapagpagaling sa sakit ni Lolo. Akala mo ikaw ang tagabantay ng Xuanwu, kayang magpakita ng gold sulpil na kayang magpanumbalik ng buhay at magpagaling ng mga suga. Gold soul pill. Ito ba ang tinutukoy mo? Ang gamot, pinuno ng Fuanu Gate ang may taglay. Ibinibigay lamang sa pamilya, hinding-hindi ipinamamah. Shen Tangli. Dalhin ang taong ligaw pabalik para magpatingin sa utak. Hindi ito pinapasabi sa iba. Pero si Lolo Shen ay lolo ng asawa ko. Hindi mo matatawag na tagalabas. Magaling kang maganwari. Uno, Ano? Gusto mo sabihin na ang pinuno ng Xuanwu Gate? Magasing ka naman. Totoo, ito nga ang Xuanwu Gate na ginintuang kaluluwa na Pildoras. Ganito lang kakitong bagay.
Talagang nalulung ka pa sa pag-astang ganyan. Tinapon mo ang gamot ni Dad. Ito ay hindi mabibili kahit sa. Napakahirap hanapin na gamot. Salbahe ka, bayaran mo. Hindi lang itatapon ko. Sisiguraduhin ko pang maduro ko tong bagay na to. Hindi to mabibili kahit saan. Kung mabenta to ng piso, luluhod ako't hihingi ng tawad. Paano kayo naglakas loob? Huwag mag-alala, Assistant 1. Ayusin namin ang problema. Shen Tongwei. Dalhin ang lalaking ito at lumuhod para humingi ng humake kayo ng Golden Sulpil ng Fuanwuge. Gusto niyo bang matapos ang buhay niyo? Huwag kang mag-alala, assistant. Naayos ko na ng malinis ang peking gamot na ito. Siguradong hindi nito dudungisan ang pangalan ng Chuanwuge. Ang sinasabi ko ay, paano kayo naglakas loob? Ito ang Golden Soul Pill ng Chuanwuge. Ngayon nasira na ito dahil sa inyo. Paano nangyari yan? Isa siyang palamuning lalaki, paano magkakaroon ng gintong kaluluwa? Lu Xiaoming. Hindi ka ba natatakot questionin si assist? Sino ang nagsabi kanina na luluhod at magsosorry? Qian. Lu Xiaoming, tago ka ba sa likod ng babae? Gayon, Shen Qian, hindi ka. Tama na. Ang bagay na ito, tapusin na natin ito dito. Lolo, hanggang kailan mo siya poprotektahan? Tinapak niya ang gamot na nagligtas sa buhay mo. Patawarin ko pa siya. Ikaw, inaakusahan mo ba? Sige, sana kinemaw na. Tutal, nagawa mo na rin minsan. Tama na. Araw ng kasiyahan, ayokong makipagtalo. Gusto mong bigyan siya ng pagkakataong gamutin ako? Sige, Jurong ang testamento. bibigyan kita ng 1 buwan. Lolo, nangako ka noon sa akin. Gaano ka kasigurado? Sobrang sigurado. Tingnan ko nga, ano bang kaya mo? Lolo. Sige na, mga bagay niyo yan. Ayokong makialam. Pero hindi dahil matanda na ako, di na marunong Ang usapang testamento, huwag na ulitin. Paano ayusin ang tungkol sa punong tagapamuno? Punong tagapamuno, nagkamali ako. Kanina, sandali akong nadala ng kasalanan. Pakiusap, patawarin mo na ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon mabuhay. Pinuno ng Chuanwuge. Ang pinuno ng Chuanwuge talaga ang dumating. Pero ang likod niya, Bakit parang pamilya? Sir Shen, dumating na ang kotse. Daddy, bakit ang dilim na, hindi na kasing liwanag dati? Ang lakas ng Night Abyss ay mula sa katawan ni Dad, doon ito nabuhay. Kapag nasira ito, Dad, ikaw, Si Dad ay nagpapagaling kay mo. Kapag naalis na ang malas kay mo, gagaling din ang Night Abyss. Pagdating ng oras na, magiging malusog na rin si mo. ang galing! Tatay, bilisan mo at gamutin si Mommy. Gusto ni Coco na gumaling na si Mommy agad. Malapit na. May 3 sesyon pa ng gamutan. 2 na lang ang natitira. Mahal, uminom ka ng mainit na gatas para makatulog ka na maayos. mahal. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang ginsampil ngayong araw. Saan mo nakuha? Galing kay doktor ng baryo. Mahal, pasensya na. Ayokong magdusa ka kaunti, kaya nilagyan kita ng gamot. Matutulag ka lang, sandali. Anong ginagawa mo? AKO, binalot kita ng kumot. Hinalikan mo ako ng patago. Gusto, MOBA? Pwede mo namang sabihin ng direkta sa akin. Ngayong gabi, gusto mo bang manatili? Dapat na siguro tayong mag-anak. Anong nangyari sa'yo?
Nakatulog ka agad? Mukhang malakas siya. Hindi pa nagsisimula, tapos na agad. Sayang ang ganitong katawan. Hay na. Nasimulan na rin naman. Ayusin na lang. Ang malas naman. Linano ko na lahat. Hindi ko lang naisip na fake pala itong si Manager Ho. Purinawang. Hindi nagtagumpay si Shen Tangli. Ang tanga niya talaga. Nakahanap sila ng bastardo para magpanggap na mayembro ng pamilyang Shen. Ano ba ang maganda rito? Ang bata. Nung bata si Shen, parehong-pareho sila ng hitsura. Talagang hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon. Pagsusuri ng ENA ngayon, kung hindi ito pinakialaman, nagtagumpay talaga siya. May ginawang Dea. Hawakan monta. Ito ang buhok ng batang yun. Suriin mo ang koneksyon niya kay Shen Tangli. 3 buwan na lang ang natitira. Wala akong pakialam sa paan na gagamitin mo. Kailangan makuha mo ang posisyon ni Shen Tangli. Katulad ng nangyari ngayon. Ayoko nang makita pang muli. Sige. Si Shen Tangli. Ang pamilyang Shen ay akin. Kung ayaw mong tumabi na maayos, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Assistant Song, nasaan ang asawa ko? Nasa meeting si Shen. Pwede bang mainte ka muna? Sige, Punong tagapag-utos. tama ang huli mo. Yung ENA test na hawak ni Ginong Shen ay pinalitan nga. Yung buhok ng batang Kinuha ni Shen Tseng-guo. Pinagdududahan na ang relasyon ni Madam at ng batang amo. Kailangan bang kumuha ulit? hindi na. Bantayan SI, Shanjingwa at Sige. Meja. Mamayang gabi ako ang pupunta sa bahay ni Lola. Ipadala ang lahat ng bihirang halamang gamot doon. Sino ang tinatawagan mo? Ganun ka na biye, kumain ka muna. Isda na may collagen, ginseng, bird's nest, sabaw ng kalapati. Iraw, lahat ito nakakatulong pa. Kailangan mong palakasin pa ang katawan mo. Sino ba ang kailangang magpalakas ng katawan? Nakakatulog pa rin kahit maganda mood kagabi. Dapat lang, maglaan ka na mas maraming pansin sa sarili mo. Sabi mo, maganda ang katawan at itsura mo. Pinakasalan kita para magkaanak tayo, di ba? Kang. Sa bagay na yon, hindi ka maayos. Wala akong magagawa kundi tapusin agad ang kasal natin. Palatine MO. Huwag mong sabihing walang kwenta ang mga hindi naman walang kundi ang katawan. Kailangan pangalagaan. Ipadala ang lahat ng bihirang gamot doon. Ay, nagpapalakas pala ng katawan. Dahil nagtatangka ka rin namang magsikap. Bibigyan kita ng konting oras pa. Sige, Pwede. Kaya unahin mo magpasigla ng katawan. Hirap mo kamakailan magkaanak. Bilang gantimpala, sasamahan ako ngayong gabi sa PBA. Hindi Pwede. Ngayong gabi, may meeting ako. Sir Shen, kinansela na ni Sir Yu ang meeting mamayang gabi. Matanda, huwag magalit. Gayon, Ngayon, nawalan ulit tayo ng 1 bilyon. Wawang silbay, siguradong panalo na nga ang negosyo. Nalugi pa rin. Leas, lahat kayo, lumaya. Lola, Nandito na kami. Lola, nandito na kami. Bumalik na si Xuanjin. Ito ang aking manugang. matandang Awas na. Mananatili ba para kumain? opo, alis na kami. Ay, ang ganda ng manugang ko. Ang galing mo talaga pumili. Lola, ako nga pala si Shen Tangli. Sino yung mga tao kanina? Mga may utang, huwag na silang pansinin. Tanglia. Unang bises natin magkita. May regalo si Lola para sa'yo. Iraw. Bakit parang pamilyar ito? Hindi ba ito ilang taon na sa action? Ang napakamahal na bracelet na binili ng isang hindi kilalang mayaman? Ay naku. Hindi naman mahalagang bagay, panglaro lang. Uy, huwag na tayong tumayo't mag-usap ng matagal. Handa na ang pagkain. Halika na, kumain tayo. Mga boteng guard ng panahon ni Qianlong, ang pagandahin ang kultura. At Iraw, ang titulong sinulat sa bato ni Huang Tingjian. At Saka Iraw, ang kaligawan sa ilog ng Qingming. Anong nangyari? Ang bilyon na antigong koleksyon ni Lola. Piklaha.
Mga paninda sa bangkit. Oo. Ito na. Limampu. Ito. Dalawampu. Sampu. Ito. Sa pinduo-duo 1 sentimo lang ang kuha. Libre pa ang shipping. Narinig kayo tagasita sa Tangli. Baka hindi magustuhan ang peking produkto. Lola. Wala, lol. Kapag totoong pera ang pinambili, totoo yan. Gusto ni Lola, okay na. Ito, yung kinopya, di ba? Ang ganda. Pag nakita ulit ni Lola sa susunod, pwede bilhan ako ng ilang piraso. Gusto ko ilagay sa bahay. Ilang peso? Ang kingming sa ilog. Isa lang naman ang orihinal niyan. Yung bumili ng painting, saka napag-usap. Kain muna tayo. Tara kain na. Tangli, kain muna tayo ng pampagana. Yan ang appetizer. Ito ang karn. Ito ang isda. Yan ang seafood. Itong mga putahe. Bakit parang kapareho na sa Cloud Ta Private Kitchen? Mayroon pa silang special dish na fish maw. Ang mga putahe ng Cloud Ta Private Kitchen, sinasabing kailanman ay hindi pwede for delivery. Presyo ay base sa timbang. Halos parang ginto. Ito. Hindi ba mula sa Cloud Ta Private Kitchen? Anong Cloud Top Private Kitchen Restaurant yan sa ito'y pangkaraniwang putahe namin. Ganon ba? Alam kong babalik kayo. Lola, may hinanda kang special para sa inyo. Ang lasa nito. Parang kapareho ng lasa noong ininom kong daang taong mote. Kaya, mas malasa pa itiyo ka sa isa. Kung nagugustuhan nyo, uminom pa. Lola, may nakaimbak para sa inyo. Sige. Salamat, Lola. Lola. Ang dami nitong daang taong mote. Tapos na, pinalitan ang bote pero nakalimutan itapon ang kahon. Isa akong matandang babae. Hindi pa ako nakakakita ng kung anong lalo yung daang taon na mautay. Ito ang kahon na napulot ko lang. Oo, tama. Si Lola mahilig mangolekta ng scrap. Sinabi ko na ito ng maraming, Lola, kahit mahirap ang buhay natin, pero hindi sa punto na namumulot ng basura, iba. Oo naman. Ganun pala. Ang sitwasyon sa bahay nila. Mas hirap pa kaysa sa inisip ko. Lola. Ang sarap. Pwede bang dagdagan mo pa ng konti? Tignan Montag Azava Montag, lasing na. Dalhin mo na siya para makapahinga. Yung kwarto, inayos ko na para sa inyo. Nayong Gabby. May niyaya akong tao para maglaro ng mahjong. Hindi na ako uwi mamaya. Nawala na ang malas kabisa. Kapag ginamit pa ang night breath muli, mawawala na ito ng tuluyan. Sandali. Kailan pa tayo maghihintay? Ang dami mo ng kinay na pampalakas. Chin Xianjin. Ikaw ba, hindi kaya? Kayo yung G. Malalaman na mamaya. Misis, kaising ka na. Gusto mo bang ipaglaban ang mana? Kaya kayo pa naman. Huvak. Wala na akong klakas. Sige, gagawa ako ng almusal para sa iyo. Tangli. Gutem ka na, di ba? Halika, uminom ng gatas para may laman ang tiyan. O siya. Ang anak ko na dating mahina ang ulo, may diskarte na ngayon. Sa mga taon, sinasabi niyang hanapin si mama ni Coco.
Ang dami kong ipinakilala, pero lahat tinanggihan niya. Akala kayo panay magpapakamate siya sa panahon yan. Buti no trimlong o tinanggap mo siya? Ikaw ang unang babaeng dinala niya rito. Ang tunay na nanay ni Coco. DBA patay na siya? Ang tunay na nanay ni Coco. DBA patay na siya? Naku, bakit kayo panisabihan? Lola, kung tinuturing mo akong pamilya, sabihin mo lang sa akin ang totoo. Ayaw ko na niloloko. Hey! Hindi ko rin alam ang mga detalye. Ang alam ko lang, yung babae pagkatapos manganak kay Keke, biglang nawala. Si Xuanjin, hinanap siya araw at gabi ng ilang taon. Hey! Parang narinig ko kamakailan na natagpuan na ang taong iyon. Tongli huwag magasiping anuano. Si Xuanjin para sa'yo, siguradong 100% yan. Sige, naiintindihan kayo, Lola. Gusto ko munang mapag-isa sandali. Hello. Pakihanap ang impormasyon na isang tao para sa akin. Lola, may meeting ako sa opisina. Alis na AK. Sige balik ka na lang kapag may oras. Anong nangyari? Kagabi naman okay pa ang lahat. Ginoo, kagabi ayos kayo ng asawa mo, pero pagising kanina, hindi ka na niya pinansin? Hindi ka na niya kinibo? Tungkol ba diyan? Biulisan, tulong mong mag-isip, hindi mapalugod si Senora. Adadalhan kita sa Afrika para Ako? Paano ko malalaman? Ginoo ng pintuan, naisip ko na ang isang paan. Bakit hindi subukang umikot para lutas? Ibuhos natin ang pera kay senyora. Walang babaeng makakatanggi sa isang lalaking nagtatapon ng ginto, kahit kailan sa ang pagkakakilanlan ko ngayon, ang ba na magpadala sa kanya. May naisip na ako. Ang importante kay Changli ngayon ay ang karera. Ikalat ang balita. Ang Tuan Women maglalagay ng 10 bilyon sa Jiangsheng para sa sangay. Mag-aanyaya ng mga kasosyo ng publiko. Oo. Kagabi, ano na BA ang nangyari? Hindi kaya hindi siya nasiyahan sa ipinakita ko. Qin Xianjin. Ilan pa bang sikreto ang tinatago mo sa akin? Nalaman na ni Mr. Shen ang tungkol sa biological na ina ni Coco. Qin Xinjin. Ilan pa bang sikreto ang tinatago mo sa akin? Alam mo na pala lahat. Nalalaman ko na ang lahat. Kung hindi ko natuklasan, balak mong itago habang buhay. Hindi kayo intention lokin ka. Ako, nag-aalala ako na baka hindi mo matanggap si Coco at ako. Basta mapatawad, ibubunyag ko ang katotohanan sa iyo. Ang totoo na saan siya ngayon? Sino? Ang tunay na ina ni Coco. Akala ko, nalaman mo na kung sino ako. Hindi siya namatay. Niloloko mo ako. Yuhei palang ina, and I cook. Bakit ka lumapit sa akin? AKO, Nazugatan ziya, nakkamnesia. Pilit na paggalaw ng alaala, maaring magdulot ng pinsala. Masama sa katawan, ang ayaw niyang maalala, hayaan na lang kalimutan. esensya na, hindi ko kayang sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Tangli, esensya na. Sabi ko na, pinakaayaw ko talaga ang kasinungalingan. Ito ang prinsipyo at hangganan ko. Ipapagawa ko ang kasunduan sa diborsyo at ipapadala sa iyo. Huwag ka na magpakita sa harapan ko. Hindi, mahal, makinig ka muna sa akin. Mahal, hindi ka palmalis? Anong masakit? Hayaan mo akong magmasahe. Hindi tayan. Sikmura. Dalawamput ilang taon mag-isa, pero ilang araw lang, hindi ko pala kaya. Walang bahay na sila. Masakit ba?
Handa na ang pagkain, Mommy. Reyna, pakay na po. Magkasama tayo mapakailanman. Ang sinabi ko ngayong araw, baka masyado akong naging matindi. Ayaw niyang magsalita. Siguradong may sariling dahilan siya na mahirap sabihin. Mama, uminom ka ng sabaw ng manok. Si Papa ang nagpakulo nito sa kusina ng 10 oras. Ang manok na to, siya pa mismo ang humuli. Matandang inahin, sabi niya, para pampalakas mo daw. Huwag ka na magpakita sa harap ko ulit. Mama, pagkatapos mong ubusin ang sabaw, pwede bang huwag ka nang magalit kay Papa? Papasukin mo asay Papa asay kordo kayo. Ang tuobay. Kasunduan na mag-asawa. Kailangan mo lang sundin ang kasunduan. Tulungan mo akong magbuntis, manganak at magpagamot kay Lolo. Kapag natapos na, bibigyan kita ng 10 milyon. Sige. Lahat ng sinasabi mo, susupastahayin mo lang ako. Manatili sa tabi mo. Walang ibang tao dito. Hindi mo kailangan magpanggap na malalim ang alam kayo na. Malalim ang pagmamahal mo sa nanay ni Coco. Ikaw, naman sa iyo. Totoo ang nararamdaman ko. Toto. Paano naman ang nanay ni Coco? Toto rin. Sa puso mo. Ilan ba talaga ang kaya mong mahalin? Sa puso kayo, mula noon hanggang ngayon. Ayasay lang ang tao. Siya ayan. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Matutulog na ako, mauna ka na umuwi. Shen Tongli. Ano ba talagang kinatatakutan mo? Takot kang marinig ang nararamdaman niya para sa ibang babae? Hindi mo ba kayang tanggapin? May kasunduan lang kayo, huwag hayaang maapektuhan ka ng damdamin. Mag-asawa tayo. Hindi ba kayo nakatira sa parehong kwarto? Kailangan gamutin si Lolo bukas. Huwag magsayang ng oras. Shen Tongli, magasing ka na. Ang pinakamahalagang gayon ay mapanatili ang Shen family. Ang tungkol sa iba pa. Pawang mga luho lang. Kamusta asay Lolo? Maganda ang kondisyon niya. Inacupuncture kayo na siya. Ilang araw pa, pwede na siyang tumayo ng walang wheelchair. Januchin. Yung mga sinasabi mong gamot, handa na lahat. Dadalhin kita para makita. Sige, hintayin niyo ako dito. Hindi ko inakala ang batang babae na yon ay tunay na anak ni Shen Tongli. Huling pagsusuri sa dugo. Hindi naman nagtaka si Shen Tongli. Baka Hindi niya alam mismo. ay bakit ganito? May amoy na parang lansa sa hangin. Ibinalik pala itong Balik policy dito. napulot lang sa daan, akala mo talaga kayamanan. Di alam ng iba, isipin pa nila anak mo talaga. Kung anak ko o hindi, wala ka nang pakialam dun. Kung may oras ka pa, mas mabuting isipin mo ang bata na sa tiyan mo. Sino ba talagang tatay nun? Dun sa ilang daang tao, alin kaya dun? Pag dumating ang araw na ayaw na ni Luming Piao magmukhang tanga, madali niyang mahahanap ang papalit. Ikaw, bawal mong saktan si Mami ko. Sige. Tunay na malapit ang magina. Mukhang si Shen Tongli wala talagang alam na tunay na anak yung bata. Tristing. Hello, ipadala mo sa media sa Jiangcheng lahat ng binigay ko sa iyo deti. Shen Tongli, sisirain kayo ang reputation mo. President Shun. May problema. Anong nangyari? Nalik ng media ang laawan kasama si Miss Coco. Sinasabi ng publiko na hindi maayos matagal nang may anak sa labas. Kaninang umaga pa nagsimulang bumagsak ang stock ng kumpanya, ngayon tuluyan ng bumagsak. Shen Tongli. Tingnan ang nangyari sa kumpanya dahil sa'yo. Hindi ka karapat dapat maging presidente. Ibigay ang posisyon mo. Umalis ka sa Asian Corporation. Shen Xian. Tama ang sinabi mo. Talagang dapat kang bumaba sa posisyon bilang presidente.
Sa isang araw bumagsak presyo ng stock. Ano ginagawa mo, Shen Tangli? Lolo, tiyak na may tao sa likod nito. Maniwala kang kaya kong ayusin ito at kalmahin ang sitwasyon. Shin Tongli. Ang balita tungkol sa buhay mo kumalat sa syudad. Ngayon, lahat sinasabing wala kang disiplina. Kung ganito, sino pang gustong makipagtulungan? Bakit napabalita ang isyong to? Hindi ba't dapat ikaw ang mas may alam kung bakit? Ganon kadesperado na pabagsakin ako, pati ang kapakanan ng Shen Company, isasakripisyo mo? Yang lalaking tiyan at bata, ikaw ang nagdala sa kanila. Lolo. Ngayon, dahil sa kanya, nawala ng bilyon-bilyon ang kumpanya. Hindi na siya pwedeng maging mas mabuti siguro ako ang humawak ng posisyon. Tema esay chien. Sa nangyaring ito, hindi na bagay kay Tangli ang maging presidente. Lolo, maniwala sa akin. Kaya kong ayusin ito. Lolo, huwag mo na siyang pakinggan. Kapag ganito pa rin, tuluyang babagsak ang kumpanya sa kamay niya. Ako, bibigyan kayo ng 3 makakalautas sa krisis ng kumpanya. Siya ang magiging presidente ng kumpanya. Chen Guo, umalis na tayo. Ziege. Shen Tangli, maghanda ka ng umalis sa kumpanya. Ano gagawin ni President Shen ngayon? Sa pagkakataong ito, lugi tayo ng 1 bilyon sa 3 araw. Paano natin maibabalik ang kawalang ito? Sigurado ako makakaisip ako ng paraan para dito. May naisip na akong solusyon. Ang Suanwu Gate ay magtatayo ng bagong kumpanya sa Jiangcheng na nakakahalaga ng 10 bilyon. Nagre-recruit sila ng mga kasosyo. Paano kung maging isa ako sa kanilang mga kasosyo? Malulutas ang problema ng Shen Corporation na madali. Pupunta na ako sa kanilang ngayon. Itay, anong solusyon ang naisip mo para sa krisis na ito? Ano yun? Maghahanap ang Suanwu Gate ng kasosyo sa Jiang City. Nahanap ko na ang mga koneksyon mo. Direkta mo nang kausapin ang responsable. Shin Tongli. Sa halip na ayusin ang mga pagkalugi mo, anong ginagawa mo rito? Alam mo ba ang tungkol sa paghahanap ng kasosyo ng Fuanwu Gate? Sayang, masama na ang reputasyon mo. Hindi nila ikokonsidera ang pakikipagtulungan sa'yo. Naniniwala ako na hindi maniniwala ang Suanwu Gate sa kailangan makita si Assistant 1 gayon. Panaginip yan. Ang tatay ko inayos ang lahat. Walang makakaharap kay Assistant 1, maliban sa akin. Magandang araw, Ji Shen. Utos ni Manager 1, diretso ka sa opisina niya. Ako na ang maghahatid sa'yo. Hawak ka na. Tuloy. Pinuno, naayos na ang lahat. Ang misis ang natatanging nakapili bilang ating kasosyo. Dadating siya sa kumpanya, dadalhin ang reception sa opisina, makipagkita sa akin. Presidente, dumating na si MS Shen. Nakuha ka una. Ay. Assistant 1. Dumating na si MS Shen, Presidente. Ito. Dali. Assistant 1. Nagira na naman tayo. Naku. Presidente Shen, maupo kayo. Ganito kasi, Assistant 1. Pumunta ako rito kasi narinig ko na naghahanap ng kasosyo ang kumpanya ninyo. Gusto makipagkooperasyon sa kumpanya. Alam ko, ang grupo na Shen ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian, pero kami ang pinakanaangko. Pwede niyong tingnan ang nakahanda kong proposal. Si. Ganito kasi yon, Assistant 1. Ang grupo na Shen dito sa Jiangcheng ay nangungunang kumpanya ng mga materyales. 5 pinakamahusay na lokasyon para sa pagmimina dito sa Jiangcheng. At tiyak na mataas ang kalidad ng aming mga materyales. Hindi ko lang alam kung mayroon kayong anumang espesyal na pangangailangan. Espesyal na pangangailangan? Assistant 1. Wala, lahat ayon sa inyo. Gano NBA. Ang sales model ay Sales model? Ayon din sa inyo. paano naman yan? Sa tingin ko, dapat mayroon talagang sales model. Assistant 1, anong tinitingnan mo? Suit ng lalaki, may tao ba sa loob? President Shen. Anong meron? Ganito kasi iyon. Mamaya, may meeting pa. Pwede bang ilagay ito? Ilagay mo muna ang proposal dito. Hindi ko matatapos basahin. Pagbalik titingnan ko. VDBA? Sige. Walang problema. Hindi kita disturbohin. Sige.
Oh, Assistant Juan. Naiintindihan ka o Wag kang magal. Hindi ko ipagsasabi. ito? Bukod sa'yo, wala akong ibang nakausap ngayong araw. Hindi. Ako kasi. Pinuno, ano bang sinabi ni Mrs. tungkol sa akin? Ito ay, naku, talaga naman. Hindi ko inasahan na si Assistant Juan na mukhang disente. May tinatago palang kalaguyo sa opisina. Pinadala ng ikalawang senyora ang mga tao niya at kinuha gamit mo sa opisina. Sabi niya, lilipat daw ang opisina ng CE sa kanya. Balif na, to. Opisina NI Shun Qianqian. Shun Qianqian. Ibalik mo ang mga dokumento ko. Paternity test. Shun Qianqian. Ibalik mo ang mga gamit ko, walang bawas. May oras ka pa, asikasuhin ang iskandalo mo. Baka naman kasi. Hindi mo na magagamit yang mga Akala mo ba nagizap tayo ang mayos? Chintengli. Ano ang balak mo? Magampig. Huwag kayong mag-impake, ibaba niyo yan. Chintengli. Akala mo kapag nakausap ang Fuanuge, mababago ang sitwasyon. Ang posisyon ng presidente ng Shen. Akin lang yan. President Shen, ang bidding at imbitasyon mula sa Tsuanuge, sinabi nilang nagustuhan ang proposal ni Assistant Juan. Maghanda ng maayos sa plano mo. Paano possible? Pasensya, Shun Qianqian, nabigaw kita. Nakuha ang ticket para sa pakikipagtulungan. Ang posisyon ng presidente ng Shen Group, hindi mo ito maagaw. Ano na naman? Pa- Niloko ako ni Shen Tangli. Nakuha ni Shintongli ang invitation sa bidding sa Xuanwu Gate. Kapag nanalo, siguradong sa kanya na ang posisyon ng presidente. Imbitasyon? Pukunin ko ito. Talaga ba? Huwag ka munang masyadong matuwa. Akala mo ba ang plano mo ay kayang talunin si Shen Tangli? Kung sasali siya sa bidding, wala kang san sa manalo. Tatay, huwag kang mag-alala. Sigurado AKO. Hindi dapat hayaan si Shen Tangli na makadalo sa bidding. Sige Shintongli. Sa pagkakataong ito, kahit anong paraan ang gamitin ko, ilulugmok kita. Mami, nandito ka na. Mahal, kumain na tayo. Hindi ko alam kailan ka babalik, kaya iniinit ko ang pagkain bawat 30 minuto. Ngayon tamang-tama ang init, tikman mo na. Yung mga sinabi ko noon. Sobrang bigat ba? Mahal, may lakad sa bahay ni Lola bukas. Kailangan isama si Coco. Sasamahan ko si Mommy, hindi ako pupunta kahit saan. Bukas, nandun yung masamang babaeng yun. Ipagtatanggol ko si Mommy. Sige, sumunod ka na lang sa akin. Bukas sa bidding, pupunta ako mismo. Walang dapat magkamali kahit konti. Session. May urgent bagay si Assistant Juan. Samahan kita sa kanya. Coco, maging mabait ka ha. Hintayin si Mama dito, babalik ako agad. Anak ka ni Sir Shen, hindi ba? Hindi siya kampante. Hayaan mo akong samahan ka para hanapin siya. Sige, sasama si Coco kay Mommy. Naghihintay si MR Shen sa loob. Mommy? Tito, wala si Mommy sa loob, palabasin mo ako. Walang mama MOSA look. Manatili ka na lang na maayos doon sa loob. Kayang buksan ni Coco ang pinto mag-isa? Anong nangyayari? Ang bigat ng paa ni Coco. Softening incense? Siya ang masamang tao kanina. Buksan mo ang pinto, palabasin mo ako. Pangalawang senyorita, ayon sa utos mo, ikinulong na namin ang batang babae. Nilagyan din ng softening incense. Kahit gaano pa kalakas ang bata, mananatili siya ng maayos sa loob. Magaling ang ginawa mo. Gamitin siya para maabala si Shen Tangli. Naintindihan? Ang bidding event sa Xuanwu. Simula na tayo.
Namis and I Shintongli ang oras para essay bid presentation. Tingnan natin paano mo ako tatalunin. Nakahitit ka na ng panghina kahit gaano ka pa kagaling. Hindi mo na mahahanap ang daan palabas dito. Ang dilim! Natatakot si Coco! Mama, tulungan mo ako. Magsisimula na ang bidding. Bakit hindi pa dumarating si Assistant 1? Bumalik na muna tayo sa venue. President Shen. Li Baolong. Bakit ka nandito? President Shen, sa wakas nahanap na kita. Yung batang babae na kasama mo kanina, paang tumakbo papunta dun sa storage room. Sino ang nagsara ng pinto? Mami, tulungan mo ako. Hanapin ang in-charge. Oo. Coco, huwag matakot. Nandito si Mommy. Malapit na tayong makalabas. Ang dilim dito. Natatakot ako, Coco. Ma, Ang bigat ng dibdib ko, Coco. parang hindi na ako makakahinga. Coco, ang mga nararamdamang yan ay sintomas ng claustrophobia. Hindi pwede. Kailangan natin siyang palabasin agad. Mr. Shen, Nasaan ang susi? Wala pa? nahanap na si Mr. Shen, pero itong susi. Putol ito. Nasira. Paano nasira? Mr. Shen, nagsisimula na ang bidding event. Mama, tulungan mo ako. Mama? Tawagin na ang locksmith. Mr. Shen, kung hindi ka makakadalo ngayon, baka hindi natin makuha ang kontratang ito. Nakatras ang MGA share. Nasa panganib ang kumpanya ni Shen na mabangkarote. Nasa loob ba si Coco? Kailangan ko siyang iligtas ngayon. Hanggat di siya lumalabas, di ako alis. Mommy! Coco! Huwag kang matakot. Hintayin mo pa. Mr. Shen, nahanap na ang locksmith. Bilisan nayo. Pakibilisan, ang anak ko ay may claustrophobia. Kung magtagal dito, baka hindi makahinga. Bakit kaya may pandikis sa loob ng lock? Ang hirap linisin nito. Pandikit? Paano nagkaroon ng pandikit? Salamat sa inyong lahat sa panonood. Ito ang taos puso kong inaasam na makipagtulungan sa Fuanuge. Maraming salamat po. Ang susunod, inaanyayahan po natin si President Shen Tangli ng Shen Group. Nandito ba si President Shen Engagement Group? President Shen, kung narito kayo, pakiakyat na sa entablado. Lumagpas ng 3 minuto at hindi umakyat, automatikong pagbitiw. 180 SEC bidding SH1, may dumating pa ng late. Ang iba'y handa ng maaga. Ang Shen In, hindi dumating. IFPA ni Alamin niyo kung anong nangyari. Sige po. Oras na, nakakalungkot pero inihahayag ko na. Shen Ins, si Shen Ta, kusang bumitaw sa karapatan. Binitawan mo talaga ang pakikipagtulungan sa Fuanuge para sa babaeng yon. Ang gala kong ito tama ang teakeo. Sinabi ko bang sumuko ako? Wala ba si President Shen? Pakibalik agad sa entablado. Kapag lumampas ng 3 minuto na hindi umakyat, ituturing na desisyon ng automatikong pagsuko. Coco, narinig mo ba ako? Coco, huwag kang matakot. Sandin mo si Mommy. Subukang huminga ng dahan-dahan. Timabay kayo. Oras na, ipinapahayag ko na ang Shen Tangli ng Shen Group ay automatikong sumuko. Sinong nagsabi na sumuko ako? Si Shentangli. Bakit siya nandito? Si Shen Shen Shen. Pag tapos nito, saka kita papanagan. Coco, dito calling magante kay Mommy. Mahalagang okasyon na late siya. Maliwanag na hindi siya nagbibigay halaga sa Fuanuge. Narinig kayo, kumalateng tungkol sa magulo niyang personal na buha at moralidad. Dapat siyang tanggalin sa kwalifikasyon sa kompetisyon.
Schwanugate Bidding Conference. Nandito kayo para sa bidding ng Schwanugate. Dapat ang focus ay nasa proposal ko. O baka naman? Lahat ay naging sismoso. Mas interesado sila sa personal kong buhay kesa sa proposal. Ngayon ipapakilala ko ang proposal. Halina pakinggan ang pagbid sa Tsuanugete. Buti na lang may inahanda akong sekreto, Shintongli. Kahit pumunta ka o hindi, talo ka pa rin sa akin ngayon. May gumalaw sa aking bid document. Shintongli, ito ba ang ipapakita mo sa lahat? Kulang ba ang proposal mo o gusto mong tulungan kanilang punan ito? Wala kang proposal pero ang lakas ng loob mong sumali. Shen Corporation, napakayap ang niyo naman. Bagamat nakapili na tayo ng madam sa tahanan, pero baka magalit ang iba dahil sa kanyang walang lamang bid na dokumento. May nagmanipula sa mga papeles. Tumulong ka para ayusin. Opo. Makahurado, mali ang asal ni Shintongli. Sinisira niya ang proseso ng bidding. Dapat tanggalin sa kompetisyon. Tanggalin ang karapatang sumali. Ang tao ay hindi karapat-dapat makipagkompetensya sa teritoryo ng Tsuanugate. Kailan pa naging kayo ang nagdedesisyon dito? Naniniwala ako kay General Shen. Sigurado akong hindi niya sinadyang i-provoke ang Tsuanugate tungkol sa blankong bid niya. Siguradong may nananadya na nananakit. Mr. Shen, pakituloy ang iyong sinasabi. Pasensya na po sa lahat, nagkaroon ng problema ang aking ET. Sana maintindihan nyo. Susunod, bibigkasin ko na lang ang aking bid proposal. Tungkol sa bidding na ito. Ang haba naman ng proposal niya. Itong malasakit na tao, kabisado niya pala lahat. Iyan na po ang lahat na nilalaman ko. Assistant 1, may tanong pa ba kayo? Sa Tinjin Ko, sira na ang utakemo. Ang hasya ng kita sa pagitan ng Shen Corporation at Fuanwugate ay 3-5. Saan napunta ang dalawa ba? Kahit basic na financial data mali ang gawa mo, wala kang karapatang dumalo sa bidding conference. Shen Xianxian. Sa antas at pananaw mo, hanggang diyan ka lang. Naglaan ako ng 2 bahagi na kita. Para sa pag-ugnayan ng lahat ng industriya sa Jiangcheng. Ito rin ang pinakabida sa aking bidding proposal. Ang 2 bahagi ng kita, plano kong isama ang lahat ng negosyo sa Jiangcheng. Para lahat ay makinabang at mas mapalakas ang ekonomiya ng Jiangcheng. Malawak ang pananaw at kaya ni General Ma higit sa karaniwan talaga. Uun ka. Ibig sabihin, lahat may tsansa. Ito ang proyekto ng Tsuanwugate na naglaan ng bilyon-bilyong pondo kung ma-integrate ang mga industriya sa Jiangcheng. Hindi matutumbasan ang magiging benepisyong ekonomiya. Ziga, tama na. Ang plano ni Ginoong Shen ay nararapa. Sa ngalan ng Tsuanugete, pinapahayag. Si Ginoong Shen ng Shen ang ating magiging katuwang. Maligayang pakikipagtulungan. Narinig ko na ang kasunduang ito ay pipirmahan mismo ng leader ng Tsuanugate. Ang pagkakakilanlan ng pinuno ay parehong marangal at misteryoso, bihira ang nakakita sa kanya. Ngayon, swerte nating makita ang pinuno. Unay na karangalan ito sa buong buhay natin. Tang Li Lolo. Congrats! Nakuha mo ang bidding. Lolo, sumali rin ako sa tender. Ako ang sumulat ng proposal mag-isa. Nagpuyat buong gabi. Kung hindi lang dahil nagdadalang tao ako at wala akong oras para sa site inspection, tiyak na ako ang makakakuha ng kontrata na to. Lahat ng nangyari nakita ko. Itong tender proposal, magaspang walang direksyon. Hindi makalakad bababa. Kung ikukumpara, panukala ng industriya mula kay Tang Li. Talagang maganda. Ang ideya ng industriya ay nasa yugto ng pagsubok. Layunin naming pagsamahin ang negosyo sa Jiangcheng. Lahat sila magtulungan. Ito rin ang sinabi mo sa akin noong una akong pumasok sa Shen Group, Lolo. Tang Li, mahusay ka. Mukha kang maging presidente ng Shen Group. Ikaw lang ang wala ng iba ang Lolo, ang iyong binti. Ayos na. Salamat sa paggamot ni Chuanjin. Ngayon kailangan muna ng wheelchair na saklolo. Ilang araw, gagaling ka. Oo. May sasabihin, ipagpapaliban ang tungkol sa mana. Ano, Lolo, deti sinabi niyo na ang shares ay para sa akin at sa batang nasa tiyan ko. Hindi pwedeng baliin ang salita. Ikaw. Pinagdududahan mo ang Hindi, ang ibig sabihin ay, Shen Xianxian. Gumamit ka na hindi ka nice-nice na paraan, pero hindi mo pa rin ako natalo. Dapat ko na bang simulan ang bilang?
Para pigilan akong pumasok sa meeting, kinulong kami sa storage room. Muntik mamatay dahil sa hirap sa paghinga. Ano sa tingin mo? Paano kita paparusahan? Ano ang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag isipin na hindi ko alam. Ang head ng marketing department, si Lee Baolong ay kakles mo sa kolehiyo. Yung kit mo, paano naman? Ang lakas ng loob mo, ha? Sabi ko na, laging matcha at insultuhin mo pa anak ko. Lalapane kayo bebegamaw. Subukan mong galawin ulit tao ko. Ipapakita ko sa'yo kung anong kaya ko. Ikaw, walang magulang na nagturo sa'yo, na tinatawag mong ki. Magtatangka kang galawin ako. Ay ikaw pa. Subukan mo siyang galawin. Tingnan natin. Ang lakas ng banta mo, naniniwala. Tama na. Itong usapan, may kasalanan ka rin sa simula. Ngayon, sinampal ka ni Tangli. Pantay na siguro kayo, hindi ba? Lolo, Ikaw naman, umuwi at magpahinga para sa Ang posisyon ng presidente, huwag mo na yang isipin. Tama na. Tapos na ang bidding, mag-uwian na kayo. bakit Shentangli? Bakit mula pagkabata hanggang ngayon, mas magaling ka sa akin? Bakit palagi ikaw ang nangingibabaw? Bakit kinagigiliwan ka ni Lolo? Bakit nakaupo ka bilang si? Bakit ang dali mong makuha ang kontrata sa Schwanwugate? Bakit? Kasalanan mo lahat. Ang mundo ay magiging maayos lang kung mawawala ka. Sa akin dapat mapunta ang Shen Group. Mamatay ka ng gayon. Ingat. Ingat. Shen, tayo kanabi eh? Gusto mo ba talaga? Talagang kasalanan mo ito. Papatayin, magiging akin ang pamilya ng Shen. Akala mo, kung wala ako, makukuha mo yon? Bobo ka, kahit ibigay ang Shen Corporation, sa huli. Majajing bank, Tumahimik ka, mababang Yuri. Bagay sumama ka sa magulang mo sa impyerno. Shen, Ang lakas loob mong banggitin ang mga magulang ko. Gusto mo bang mamatri? Ang mga magulang muntak, dahilan kain, ako pa ang sisisihin mo. Isa kang malas na babae. Ang mga malapit sa'yo, Napapahamak. Malapit nang mawala si Lolo. ang kalagyo mo at ang anak mo. Mapapahamak din dahil sa Shen. Ang masyadong masama, Ginawa mo ang maraming masama, hindi mo ba takot na bumalik sa'yo ang karma? Ingatan mo ang natitirang alas mo. Kung hindi ka karapat dapat na makipag-usap sa akin. Tara na! papatayin kita. Ang sakit ang anak kayo. Tiyan, anak ko, huwag may mangyari. Siya ang pagay sa kayo. Kuyaoming ang anak ko, anong sabi ng doktor? Qian. Anak. Wala na. Paano mawawala ang anak ko? Niloloko mo kayo. Paano mawawala ang anak ko? Hindi dapat mawala ng anak. Hindi pa nakukuha ang testamento. Kalma ka, Qian. Hindi pwedeng ikaw ang lahat ng may kasalanan. Ikaw, hindi mo pinrotektahan ang anak ko. Lahat kasalanan mo. Si Shen Tangli. Si Shen Tangli pumatay sa anak kayo. Gusto ko siyang pagbayarin. Wala na bata. Kung pupunta ka sa kanya ngayon, anong silbi? Basta mamatay siya. Lahat ng nasa Shen ay mapupunta sa akin. Habang andyan ang lalaking iyon. Akala mo kaya siyang patayin? Qian. Kalmado ka naman. Ngayon, tayo lang nakakaalam sa bata. May pagkakataon pa tayo. Pero gumaling na si Lolo. Gayon lang, sinabi niyang ipagpapaliban ang pag-anunsyo ng testamento. Kung sakali, na biglang may mangyari kay Lolo. Anong ibig mong sabihin? Awe mo bang Cumulos? Gusto mo bang si Shen Tangli ang makakuha ng lahat ng ito? Pag nakuha niya ang testamento, may lugar ka sa pamilya. Ngayon, tayo lang ang nakakaalam tungkol sa bata. Bakit hindi na lang nating gawin? Ang parating tapusin na lang. Hindi piwid Lolo kayo siya. Qian. Ito lang ang paraan para makuha natin ang Shen Group. Gusto mo ba itong ibigay kay Shen Tangli? Hindi Xiaoming. Maghanap tayo ng ibang paraan. Hindi pwede. Mahina ka sa desisyon. Kung ayaw mong kumilos, tutulungan kitang kunin. Ang nararapat sa atin. Hindi. Ang nararapat sa akin. Matandang loko, kailangan mo lang mamatay para makuha ko ang kumpanya ng Shen. Para magtagumpay ako sa huling laro. Lolo kayo pa. Mukhang nalaglag po ang inyong kumot. Ayusin ko po para sa inyo.
Bakit ka nandito? Lolo, malaki ang epekto ng bidding meeting kay Kian Kian. Hindi siya kumakain o umiinom. Nagilala AKO. Hindi ba't sinabi mo sa testamento na ibibigay ang shares sa kanya? Baka pwede mo nang ianunsyo ito. Natatakot na maapektuhan ang bata dahil sa Hindi pwede. Kung dahilan ito ng pagbunta mo, pwede kang umuwi. Lolo, hindi balance ang emosyon ni Kian Kian. Hindi niya nakuha ang shares at posisyon bilang presidente ng Shen Group. Natatakot akong hindi niya kayanin. Kakayahan ni Qiang Qian ay kulang para maging presidente. Ang huling bidding proposal, hindi niya nakita ang agwat nila ni Tang Li. Balik ka sa kanya, samahan mo siya. Magpahinga ng maayos at alagaan ang bata. Huwag mo nang isipin ang pagiging presidente ng kumpanya. Matandang Hudas, mukhang simulat sa pool, hindi mo balak ibigay ang mga shares kay Shen Kian Kian. Ikaw ang nagpilit sa akin. Tiniis ko ang pagtataksil ni Shen Kian Kian para lang hintayin ang araw na mamanahin niya ang Shen Group. Kung ayaw mo ibigay sa amin, huwag akong sisihin kung malupit ako. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kung ayaw mong ibigay ang mga shares, mamatay ka na lang. Ang dead na pamaypay ni Lola ay naayos na. Siguradong matutuwa si Lolo kapag nakita niya. Tawagan ko siya at suriin ko ang reaksyon niya. Bibigyan ko siya ng sorpresa. Anong nangyayari? Matandang Tao, patay ka na. Akin na ang pamilya ng mga Shen. Lolo. Lolo, anong nangyari sa'yo? Kailangan ipaglaban ang pamilya ng Shen, Tang Li, si Lu Qiaoming at Shen Qian. Sobrang laki ng ambisyon nila. Si Lu Qiaoming, ginawa niya sa akin. Lolo. Maliit na tang. Eos calling BA? Tang Li. Tang Li. Iligtas si Lolo. Xiaoming. Sa ginawa mo kay Lolo. Chan Qian. Natulungan kitang alisin ang matanda. Epektibo agad ang testamento, makuha ang shares. At kaya nating paalisin si Shen Tangli sa kumpanya. Xiaoming, Bakit, Chan, Nakalamutan MOBA Tenrado ka and I Shen Tangli? Laging kinakampihan. May pakialam siya sa'yo. Hindi ka itinuring na pamilya. Ako lang. Ang buong puso't isip na para sa'yo, tumutulong alisin lahat ng hadlang. Kian Kian, handa kong gawin ang kahit ano para sa'yo. Xiaoming. Hindi ba galit ka kay Shen Tangli? Hindi ba gusto mo siyang apakan? May paraan para maibalik ang posisyon mo sa Shen Group. Mapapahiya SI Shen Tangli. Anong prawn? Sundan mo lang ang sinabi kayo. Tangli. Anong nangyari? Nanaginip ako na masama. Napanaginipan ko na noong magkasama tayo. Nagkaroon ako ng aksidente. Aksidente. Walion. Nandito, AKO. Bakit lahat sa panaginip parang totoo? Parang nangyari na talaga? Qin Xianjin. Magkakilala ba tayo dati? Anong nangyari? Wala, okay lang. Kumusta na si Lolo? Hindi nawawala sa panganib si Lolo. Nasa ICU pa rin siya. Kasalanan ko ito. Kung nakarating lang ako ng mas hindi nangyari kay Lolo. Hindi mo kasalanan. Ang nanakit kay Lolo, hahanapin ko siya. Si Lu Qiaoming, ang baliw. Siya ang pumatay kay Lolo. Kasama si Shen Qian, gagawin lahat para makuha ang Shen Corporation. Sige. Tutulungan mag-imbestiga at kumuha ng... Gagawin nila ulit para makuha ang Shen Corporation. Hihintayin ko sila. Wala kang dapat ikabahala. Kasama mo ako. Simula nang makipagtulungan kami sa Chuan Women, umabot na sa kasaysayan ang taas ng success ng Shen Group. Ang presyo ng stock ngayong quarter ay double kumpara noong nakaraang quarter. Kayang-kaya, NI President Sean. Sa pamumuno mo, sigurado kong mas lalo pang angat ang Shen Group. Mukhang hindi maghihintay ang lahat. Hindi pa alam ng lahat. May masamang nangyari kay Chairman Shen. Pero iniwan siya ng testamento. Lahat ng shares niya ay ililipat sa pangalan ko. Ako ang may pinakamaraming shares sa Shen Group at magiging bagong presidente ng kumpanya. Ikaw naman. Maaari ka nang umalis sa Shen Group. Nawalan na malay si Lolo, hindi siya pumanaw. Hindi pa magkabisa ang testamento. Shen Tangli, ayon sa testamento ni Lolo, kung siya'y magkakasakit ng malubha.
o mawawalan na malay o hindi na makakapagsalita, ang testamento ay agad makakabisa. Ito na ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil kagustuhan ni Chairman Shen at hawak ng ikalawang Miss Shen ang karamihan ng shares, nararapat lamang na siya ang maging CEO. Lahat dito ay stockholders ng Shen, di ba? Bilang pasasalamat sa inyong suporta sa Shen Company sa napakaraming taon, kapag ako ang nopong CEO, ipapangako ko ang pagtaas ng 0% sa kita ng bawat shareholder kada quarter. Shen. Gaano karami ang 0% na kita? Akala mo negosyo ng Shen parang puwesto ng Tumaas ng 0% ang kita, babagsak ang pamilya Shen sa isang quarter. at ano naman? Ano mang mangyari sa pamilya Shen pagkatapos, wala nang pakialam. Bakit ka nandito? Narito upang tulungan protektahan ang pamilya Shen. Ang kondisyon ng tagapagmana ay dapat magdala ng anak ng pamilya Shen. Hindi ka kwalipikado. Ito ang tala ng pagpapalaglag. Wala na ang inake mo. Paano niya nagkaroon nito? Nagsisinungaling, fake ang dokumentong ito. Ganon ba? Tara, pumunta tayo sa ospital. Tingnan natin kung totoo ang dokumentong ito. Ano? Takot ka ba? Dahil ito ang katotohanan. Ang bata sa sinapupunan mo, wala na. Kaya ang pwesto na ito, akin pa rin. Ikaw, Shen Tongli. Mukhang hindi mo kayang ipagpatuloy ang pagiging presidente ng Shen Group. Sinaktan MOSI Lolo may sala. Ito ang ebidensya. Nakita ko, si Senyora at si Ginoo ay nagtalo. Kinuha ni Senyora ang flower vase at binasag sa ulo ni Ginoo. Malinaw ang ebidensya. Ikaw ang may gawa nito kay Lolo. Shen Tangli, alam kong gusto mo talagang makuha ang Shen Group. Pero hindi ko akalain na kaya mong maging ganito kalupi. Pati si Lolo, nagawa mong saktan. Tao. Dalhin siya sa presinto. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Shen Tangli. May ebidensya na. Wala ka nang pagisang bumengan. Ako ang mamamahala sa Shen Company. Ang buhay mo ay gugugulin sa loob. Hindi mo na makikita ang liwanag ng Senalile. Apasukin ng tao. Itong tao. Kilala niyo siya DBA? Yan ang taong nasa recording. Nahuli namin siya sa exit point. Sabi mo, sino ang nanakit kay Ginoo? Zia, Anong pinagsasabi mo? Binabalaan kita, huwag si Ginoong Lu, naglagay ng ebidensya laban. at pinilit niya pa akong magsinungaling. Ituro ang senyor. Sinabi mong binigyan ng pera para umalis at hindi na bumalik. Tumahimik ka. Lahat ng ito imbento mo lang. Sinungaling kang masama. Lu Qiaoming, Inaakusahan kang sinadyang pagtatap ng ebidensya, kailangan sumama sa amin. makipagtulungan sa investigasyon. Mali kayo ng tao, siya dapat ang hulihin. Sumama sa amin para sumailalim sa investigasyon. Tara, Paidawana mo kayo. Gising na si Lolo. Lolo, Tangli, dumating ka na? pasensya na, Lolo, huli na akong dumating. Kaya nagkaroon ka na matinding pinsala. Paano mo masisisi yan sa'yo? Ako ang dapat sisihin. Hindi ako naging mabuting magulang. Sa totoo lang, nitong mga taon, nakita ko ang lahat ng ginawa ng tiyo mo at ni Qiang Qian. Pinili kong magpikit mata sa kanila. Akala ko mapoprotektahan kita ng ganito. Sinong mag-aakala na lalong lumala, naligaw ng landas? Lolo, hindi mo kasalanan ito. Oh, Tangli, alam ko na ang nangyari sa kumpanya kamakailan. Si Lu Qiaoming, natikman na niya ang sariling gawa. Tangli, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Shen. Ang Shen Group, ipinagkakatiwala ko na sa'yo. Pasensya na, mabuting bata. Lolo, tungkulin ko po ito. Huwag, pakialam pangako, hindi ko kayo bibigin. Papalagin ko ang negosyo ng Shen. Miss Shen, huli kang nagpunta sa ospital para magpa-check bago buntis. Hindi mo kinuha ang report. Narinig kong nandito ka, kaya dinala ko ang report para sa'yo. Tama nga pala, Miss, ang luma mong injury sa panganganak noon. Ano ang ibig mong sabihin? AKO? Nanganak na?
Ayon sa result ng pagsusuri, nanganak ka na nga mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Hindi mo alam mismo? Bakit wala akong maalala tungkol diyan? Assistant song. Pakicheck kung nasa global na talaan ng kapanganakan ang pangalan ko. Daddy, talaga bang sasabihin natin lahat kay mommy? Ew. Hindi pwedeng kasinungalingan. Gusto mo naman na palaging magkasama kayo ni Mommy, iba? Kung hindi sasabihin sa kanya ang totoo, hindi niya tayo matatanggap. Ano to? Ito ang sing-sing na hinamit ni Daddy para lukin si Mommy hindi kasal. Tangli. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Xiaotang, pakakasalan mo ba ako? Pumapayag ako. Mommy, bilisan mo! Sagutin mo na si Daddy! Tangli, anong nangyari sa'yo? Niloloko mo lang pala ako nitong buong panahon. Pero si Kek ay anak natin. Alam mo na pala. Todo na. Matagal mo nang alam, niloko mo lang ako. Fake it wala kang alam? Bakit wala akong maalala na nagkaroon ako ng anak? Fake it? Mama, Tangli, Bakit wala akong maalala? Bakit hindi ko maalala? Kapag naalala ko, parang sumasabog ang ulo sa sakit. ano bang nangyari? Tangli, kalma ka muna. Sabi ng doktor, hindi ka pa lubos na gumaling. Huwag pilitin ang pag-alala. Baka masaktan ang iyong nerves sa utak. Niloloko mo para na kayo? Sinabi ko, hindi ko matatanggap ang pandaraya. Tapusin na natin ito. Tangli, Mommy. boss, kaka-receive lang namin ng Tumakas SI Lu Xiaoming. Nagpadala ako ng tao para maghanap sa lungsod. Baka pumunta siya kay Madam. Si Shen Tangli. Malapit ko nang makuha ang Shen Corporation. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang tumangay ng lahat sa akin. Baboy! Mamamatay ka na. Huvak. Patawad. Ang iyong libro. Xiaotang, pakakasalan mo ba ako? Pumapayag ako. Maginggat ka. Ayos ka lang ba? Gayon ko lang nalaman ang bigat ng dinadala niya. Sa mga taon na ito, siya ang nag-alaga kay Coco. Ako ang nagkulang bilang ina at asawa. Pati mga salitang nakasakit sa kanya, nasabi ko pa. Bumaba ka na. Shen Tangli. Bakit hindi ikaw ang namatay? Ikaw, walang kwentang tao. Umalis ka. Xianjin. Bakit ka naman ang tenga-tenga? Bakit mo ako sinagip? Kasi. Mahal kita. Mahal din kita. Nalala kayo nalaha, Chin Xianjin. Wala dapat mangyari sa'yo.
Ayaw kong kakasimula ko lang maalala lahat ng tungkol sa atin. Tapos na. Tongli. Ayos lang kayo. Xianjin. Itonggon o itonggon. Bakit kailangan kong pumili? Kukunin ko pareho. Maganda syutin ng asawa ko. Oo. Pintuan, Panginoon. Hindi mo ba talaga planong bumalik sa kumpanya? Si Tangli, araw-araw akong inalagaan. Hinahandaan niya ako ng pagkain at inumin. Hindi muna ako magpapalabas ng ospital. Kapag handa na ang kasal ko, lalabas para magpakasal. Kasal, honeymoon, tapos. Sa honeymoon, Ang tungkol sa Pinuno, hindi ko na kayang harapin ang problema sa Tsuanugete. Kung idagdag pa ang Shens, talagang hindi ko kakayanin. Saihish, ikaw ang bahala sa trabaho sa grupong Shen. Nang kinahakita. Di iba sinabi mo na kaya mo lahat? Boss, grab naman ang pagkapahirap monta. Kung di ka babalik sa opisina, ako. Boss ang Schwanwagate. Boston. May meeting pa ako, mauna na ako. Mahal, Sabihin. matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero wala akong pagkakataon. Ako talaga ang pinuno ng Chuanuge. Ako yung laging tumutulong sa'yo. Ikaw pala yun. Kaya pala, lagi akong tinutulungan ng taong iyon. Chin Xianjin. Magsabi ka na totoo. Ilan pa ba ang tinatego MOSA? Sampai kayo. Wala akong itinatago sa'yo noon. Wala rin ako itinatago ngayon. ABA. Ano nangyari? Masakit ulit ang sugat. Ew. Kapag yakap ni Mrs., hindi na masakit. Hindi ko maintindihan ang mundo ng mga matatanda. Sabi ni Daddy, hindi na daw siya magsisinungaling kay Mommy. Bakit pagkatapos gumaling, nagpapanggap pa rin sa ospital? Kunwari para makakuha ng simpatiya ni Mommy,